Pagkatapos niyang maligo'y sinuot na nga niya ang damit at halos patakbong nagtungo sa kama. Mabilis siyang sumampa doon at pumailalim sa kumot at mabilis na binalot ang sarili rito. Nang makahiga na siya ng tuluyan, ay biglang ibinaba ni Carter ang binabasa nitong libro at pagkatapos ay nilingon siya habang tinitiklop nitong libro. Sa tingin mo, hindi kita mapapansin sa kabila ng pagbabasa ko? Tanong nito. Hindi siya nagsalita. Nasisiguro niya na sinasadya ni Carter na asarin siya, lalo na talang nitong nahihiya siya. Katatapos niya lang maligo, ngunit namumula na naman ang buong mukha niya. Sa pagkakataong ito ay mas namula pa lalong mukha niya. Mukhang alam na alam mo kung paano ako asarin. Sabi niya at pagkatapos ay mabilis na hinilang kumot at kinumutan na rin ang kanyang ulo. Ngunit bigla na lamang hinawakan ni Carter ang kumot at pagkatapos ay hinila ito upang lumabas ang kanyang ulo mula sa kumot. Pinigilan niya ito ngunit hindi niya napigil ito kaya nahila nitong kumot ng tuluyan. Humihinga si Jocelyn at pulang-pulang kanyang muka. Bakit ba napakahilig mo magtago sa ilalim ng kumot? Tanong nito sa kanya. Mabango ba ang hangin sa loob? Dagdag pa nito at pagkatapos ay galit na tinignan niya ito na iniisip ang dahilan kung bakit ito naiinis. Bakit ba kasi? Sino ba kasing nagsabi sa'yo na kulitin mo ko ha? Inis na sabi niya rito. Sino ba nagsabi na inaasar kita? Lalaki ang kanyang mga mata nang biglang bumaba ang mukha ni Carter sa kanya at halos ang mainit na hininga nito ay tumatama na sa kanyang mukha. Jocelyn, huwag mong kalimutan na hindi pa tayo hiwalay, sabi nito. Hindi ko nakakalimutan. Huwag kang mag-alala, sabi niya rito at pagkatapos sinubukang iiwas ang kanyang mukha. Mula rito ngunit hindi niya nagawa. So sa ngayon, we are still husband and wife. Paano kung gusto ko nang ibigay mo sa akin ngayon ang obligasyon mo? Tanong ito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Napalunok siya at pagkatapos ay tinulak ito at umupo sa kama. Bumabawi ka ba sa akin dahil naistorbo kong moment yun ni Roxanne kanina? Kaya inaasar mo ko at sinusubukan mo ko? Tanong niya rito. Ang mga maitim na mata nito ay tumitig sa kanya. Tinaas niya ang kamay nito at pagkatapos ay hinaplos ang buhok niya at pagkatapos ay inipit sa kanyang tenga ang mga buhok niya na nahulog sa kanyang mukha at pagkatapos ay mahinang bumulong sa kanya. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang tignan kung mapoprotektahan mo bang sarili mo sa future. Sabi nito, lalo na sa mga lalaki. Mag-iingat ka, bilin nito sa kanya. Nagsalubong ang kanyang mga kilay dahil sa sinabi nito pagkatapos ay nagtanong. Lalaki ka rin di kasama ka sa mga yon? Tanong niya rito. Tumango ito sa kanya at pagkatapos ay sumagot. Well, oo, kasama din ako. Habang nakatitig siya kay Jocelyn ay walang nakakaalam kung paano niya sobrang pinipigil ang kanyang sarili. Pinigilan niyang kanyang sarili na hawakan at hagkan ng mga labi nito at mas lalong pinigil niya sarili na angkinin ito doon sa kamang iyon ng mga oras na yon. Hinintay niya na munang makatulog si Annie bago siya tumayo mula sa ama at nagtungo sa balkonahe. Tahimik ang buong paligid. Napatingala siya sa kalangitan at nakita niyang napakaraming bituin doon. Pinulot niya sigarilyo na nasa lamesa at nagsindi ng isa. Humithit siya at pagkatapos ay nagbuga ng usok at habang nakatitig sa mga bituin hindi niya maiwasang hindi magsalubong ang mga kilay. Ang 2 taon ay hindi mahaba at hindi rin ganon kaikli. Nang mga oras na yon ay narealize niya na hindi niya pala kayang lokohin ang sarili niya. Malaki ng pinagbago ng desisyon niya ngayon. Nung bagong kasal sila, inaabangan talaga niya ang pagdating ng 3 taong pagsasama nila at sobrang nainip na rin siya noon para makuha nila ang kanilang marriage certificate at mag-file ng divorce. Katulad ng pinagkasunduan nila, ngunit ngayon tila ba ayaw na niya. Maganda si Jocelyn, mabait, cute at matalino. Kapag pumapasok sa kanyang isip, nahahawakan ng ibang kamay nito at yayakapin ng ibang lalaki ay hindi niya mapigilang makaramdam ng inis. Ayaw niya na may humahawak sa pag-aari niya. Dahil kahit na papaano ay siya pa rin ang asawa niya. Kapag tuluyan na nga silang naghiwalay nito ay matatapos ng pagiging magkakilala nila at malaya na itong gawin ng lahat ng gusto nito at higit sa lahat ay makakasama na nito ang lalaking napupusuan nito. Napapikit ng mariin si Carter at pagkatapos ay sinabi sa sarili na yun nga talagang mangyayari. Napabuntong hininga siya at pagkatapos ay pinatay ang sigarilyo at bumalik sa loob ng silid upang matulog. Dumating na nga ang araw ng birthday ng matanda. Inagahan ni Jocelyn na gumising ng maaga para maaga siyang makapagbihis at siyang unang babati sa matanda. Ngunit nang bumangon siya sa kama nagulat siya dahil siya na palang huling gumising dahil si Carter nang bumangon siya ay nakabihis na at nakasuot na ng suit na may ribbon pa sa leeg.
Napatitig siya kay Carter habang nakasuot ng suot at pinagmamasdan ng kabuuan nito. Wala man lang makikitang kahit na anumang gusot sa suot nitong kulay itim na suit na mas lalo nagpamukha sa kanyang napaka-elegante at napakagwapo nito. Habang pinagmamasdan nito, hindi niya mapigilan na hindi mapabuntong hininga. May mga tao talagang ipinanganak na kahit na anumang idamit ay napakagwapo at napakaganda pa rin, at may iba naman na kahit anong ganda ng damit ay hindi pa rin nagbabagong itsura. Masasabi niya na napakaswerte ng mga to dahil biniyayaan sila ng mga napakagagandang mga muka. Bigla tuloy niyang naisip ang bata sa kanyang tiyan. Kung magiging lalaki ito at magiging kamukha ni Carter ay tsak na magiging napakagwapong bata rin ito. Napakaaga pa, bakit hindi ka na muna matulog? Tanong sa kanya ni Carter. Nang makita siya nitong bumangon mula sa kama, hindi nito mapigilang hindi mapatitig sa kanya. Napailing siya dahil sa tanong nito. Birthday ngayon ni Lolo, dapat nga akong unang papasok sa silid niya upang batiin siya ng happy birthday eh. Sagot niya rito, bumuntong hininga ito. Kung ganun, siguradong huli ka na dahil nauna na si Mommy at Daddy. Sabi nito at hindi siya nakasagot. Anong oras na ba? Hindi niya napigilan tanungin ang kanyang sarili. Mabilis siyang nakabawi mula sa pagkagulat at pagkatapos ay napabuntong hininga na lamang din. Hindi ko naman kailangan makipag-unahan kina Mommy at Daddy. Isa pa, apo lang ako't sila ay anak at manugang. At bilang isang apo ay gusto kong akong pinakaunang apo niyang babati sa kanya. Sagot niya dito. Nang matapos siyang magsalita at nilingon si Carter ay wala na ito sa harap niya at nasa tapat na ng pinto. Palabas na ito. Tumigil ito at pagkatapos ay nilingon siya. Pasensya ka na, Miss De La Rosa, pero hindi ka maunang madiin siya, sabi nito. Agad namang napataas ang kanyang kilay dahil sa sinabi nito. Sino naman ang nagsabi sa'yo? Nakataas noong tanong niya dito. Tinuro ni Carter ang kanyang sarili mula ulo hanggang paa. Nakabihis na ako at pupunta na ako sa silid niya ngayon. Nangingiting saad nito. Hindi naman siya naapektuhan sa sinabi nito at pagkatapos ay sinabing, di pumunta ka. Kapag nakita ka ni Lolo na mag-isa ay siguradong iisipin nun na iniwan mo lang ako dito at hindi man lang hinintay. Sa tingin mo magugustuhan ni Lolo na hindi tayo makitang magkasama na babati sa kanya? Tanong niya rito. Nakita niya natigilan ito at pagkatapos ay napapikit at napabuntong hininga. Alam niyang may sense ang sinabi niya kaya nang magmulat ito ng mga mata ay tinignan nitong suot nitong relo sa kamay at nilingon siya. I'll give you 15 minutes. Sabi ito na ikinatango niya at mabilis na bumaba ng kama. Okay. Mabilis niya sagot dito kahit nakakaunti lamang binigay ni Carter sa kanyang oras ay hindi niya pinoblema dahil naligo naman siya kagabi at mabilis lang naman siyang magbihis. Naghila siya at nagbumbog pagkatapos ay nagbihis na siya at inayos ang kanyang buhok. Sa kanyang mukha naman hindi na niya masyadong pinoblema dahil maganda naman ang kanyang balat at takot din siya na maglagay ng makapal na makeup dahil baka mamaya'y mangati siya. Bukod pa doon ay wala siyang balak na dumalo sa birthday party ng lolo nila bilang asawa ni Carter De La Rosa. Nang makita siya ni Carter na hindi suot ang nakahanda niyang damit para sa party ay kaagad na napakunot ang noon nito habang nakatingin sa kanya. Bakit hindi mo sinuot yung nakahandang damit mo? Tanong nito at tinignan siya nito mula ulo hanggang paa, napailing ito. Ang mga nakasuot lang na mga formal na damit ay mga taong malalapit sa pamilya at mga kamag-anak. Isa pa, kung isusuot mo yun ay tsak na malalaman nilang ikaw ang aking asawa. Ayaw mo ba nun? Kunot pa rin ang noon nitong tanong sa kanya, umiling siya at mabilis na sumagot. Hindi na nila ako kailangan pang makilala, isa pa'y malapit na tayo maghiwalay. Mas maganda na lang din yun na walang nakakilala sa akin ni isa man sa kanila, sagot niya. Pero paano si Lolo? Anong sasabihin niya kapag nakita ka niya na ganyan ang suot mo? Tanong ito sa kanya, ngumiti siya rito. Ako nang bahala kay Lolo. Tsak na makukumbinsi ko siya na ganito na lamang ang suot ko. Fine, sagot nito at mabilis siyang tinalikuran. Dahil nga tapos na rin naman silang parehong magbihis ay lumabas na sila sa kanilang silid. Teka lang. Biglang napahinto si Jocelyn sa paglalakad nang mapansin niya na tila ba may kulang sa leeg ni Carter. Agad siyang tumalikod at muling bumalik sa loob ng silid at pagkatapos ay mabilis na hinanap ang ribbon na nakasuot kanina sa leeg nito. Marahil habang nagbibihis siya at nag-aayos ay tinanggal nito yon. Ilang sandali pa'y kaagad niya rin naman itong nakita at mabilis na pinulot pagkatapos ay binigay ito kay Carter. Ngunit tinitigan lamang ni Carter ang inabot niya at pagkatapos ay sinabing, hindi ako marunong magtali niyan. Sabi nitong kinagulat niya, samantalang kanina'y suot pa nito yon. Napabuntong hininga siya at pagkatapos ay binawing inaabot niya.
Hindi rin ako magaling magtali nito, but I'll try my best, sabi niya rito. Sure, I don't mind. Sagot nito sa kanya, agad namang sinabit ni Jocelyn to sa leeg nito, gamit ang mga payat niyang daliri. Sa mga oras na yun ay nakatayo ng tuwid si Carter at si Jocelyn naman ay nakatingkayad. Dahil mas matangkad sa kanya ito, habang ang kamay niya nasa ribon pa rin nang bigla na lamang siyang bumagsak kay Carter. Ang tungki ng kanyang ilong ay tumama sa mga labi ni Carter. Sa isang iglap, ang mainit na hininga ni Carter ay tumama sa kanyang ilong, labi at pati na rin sa kanyang buong muka. Namula siya ng husto habang hawak-hawak niyang gamit ng isa niyang kamay ang ribon. Hindi ito gumalaw ng mga oras na yun at ang tibok ng kanyang puso ay naging abnormal na tila ba may tumatakbong kabayo dahil sa bilis ng tahip ng dibdib niya. Tumayo ka ng maayos. Namumulang mukhang sabi nito. Are you sure? Marahang tanong ito sa kanya. Hindi pa rin ito gumagalaw at ang mga labi nito'y malapit pa rin sa ilong niya. Napalunok siya ni hindi malang ito gumalaw sa kinatatayuan nito. Yeah, maikling sagot niya at pilit na pinagtatakpan ng pamumula ng mukha niya. Okay, maikling sagot din naman ito at pagkatapos ay mabilis na tumayo ito't ulit ng tuwid. Namumula pa rin ang kanyang mukha dahil sa labis na kahiyang nararamdaman niya. Nitong mga nakaraang araw at buwan ay madalas din naman silang magkasama ni Carter. Pero hindi niya napapansin na mas matangkad pala ito sa kanya at ngayon na magkaharap sila upang italing korbata nito, kailangan niya talagang tumingkayad para lang maabot ang leeg nito. Isa pa ay hindi na niya napagtuunan yun ng pansin itong mga nakaraan dahil nga mas inaalala niyang baby sa sinapupunan niya, kaya lagi lang siyang nakasuot ng mga flat na sandals. Ngayon niya lang napagtanto na mas matangkad nga talaga ito sa kanya't isa pa ay madalang naman silang nagkakalapit ng ganoon kalapit ni Carter. Ilang beses niya sinubukang itali ang ribbon sa leg ni Carter ngunit hindi niya na maitali-tali at hindi niya alam kung bakit. Kahit na hindi siya ganun kabihasa sa pagtatali ng ganoon, ay marunong pa rin naman siya kahit papaano. Pero ng mga oras na yun, hindi magkasundo ang mga kamay niya. Mukhang nahihirapan kayata, natatawang tanong sa kanya ni Carter. Maya-may agad niyang tinignan ito at pagkatapos ay sinamaan ng tingin at sa sobrang inis niya. Tinulak niya ito at mabilis na padabog na binigay ditong ribbon. Ikaw na lang magtali niyan. Hindi ko na yan itatali pa. Inis na sabi niya dito. Hindi niya itinagong inis niya dito at mabilis itong tinalikuran. Ngunit ilang sandali lamang ay bigla na lamang hinawakan ni Carter ang kanyang palapulsuhan at hinila siya pabalik sa harap nito. Nagulat siya nang bigla na lamang siya nitong hinila sa likod nito at pagkatapos ay maingat na binuhat siya at pinupo doon. Let's finish this, sabi nito at pagkatapos inabot itong muli sa kanyang hawak nitong ribbon. Mabilis niyang kinuha iyon at inumpisahang ilagay yan sa leg nito at nang matapos na siya ay mabilis siyang natigilan. Parang pamilyar sa kanyang ganong eksena, biglang pumasok sa isip niya na ganitong-ganitong napapanood niya sa mga K-drama na pinapanood niya at ngayon hindi niya akalaing mararanasan nito. Tinuon niyang kanyang atensyon sa pagtatali upang tuluyan na nga itong matapos. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya noon marunong magtali ng mga ganoon dahil hindi naman niya kinamulatan na may mga dinadaluhang mga okasyon simula bata pa siya. Ngayon na lamang nararanasan ng mga yon nung nasa pamilya na siya ng mga De La Rosa. Nang malaman niyang ikakasal na nga siya kay Carter ay mabilis siyang nanood ng mga video tutorial kung paano pagtatali ng mga ganun at pati korbata. Inaral niya mga yon dahil alam niya bilang asawa ng isang mayamang tao ay dapat na matutunan niya yon kaya hindi siya tumigil hanggat hindi niya yun natututunan. Na-imagine na kasi niyang magiging setup nila pagkatapos nilang ikasal na tuwing umagi ipagluluto niya ito ng breakfast at itatali niya korbata nito bago ito pumasok sa trabaho dahil iniisip niya ng ganung bagay ay trabaho niya bilang asawa nito. Ngunit pagkatapos nilang magpakasal, hindi man lang siya nito pinagsuot man lang ng isang korbata nito kahit isang beses man lang. Kaya sa katunayan, ayun ang unang beses na susuotan niya ito at iyon din ang magiging huli dahil bukas na bukas ay kailangan nilang asikasuhin ang paghihiwalay nila. Pagkatapos niyang maitali yun at mabilis siyang nitong ibinaba, muli mula sa lamesa ay pagkatapos ay hawak-hawak ang kamay niya nito nang maglakad silang dalawa. Pagbaba nila'y kagad niyang nakita ang setup, ang bulwagan ng pamilya De La Rosa ay pinalamutian na may motif na kulay red. Ayon kasi sa kwento, ang nanay daw ni Lolo ay Chinese kaya medyo na-adapt din ng pamilya ng kultura ng mga to kaya ito marahil lang napili nilang kulay na magiging tema. Nakita niya kaagad ang birthday celebrant at nakasuot ito ng traditional na kulay pulang damit para sa kaarawan.
Ang buhok nito'y nakaayos ng maayos at tila ba napaka-pamada at nakakaapektong kulay ng pulang damit nito para magmukha itong masigla. Mabilis silang lumapit dito. Lolo, ako at si Carter bumabati sa inyo ng happy birthday for your 80th birthday. Wala kaming hinihiling sa Diyos kung hindi ang magkaroon ka pa ng mahabang buhay at healthy na pangangatawan. Nakangiting sabi niya dito. Pagkatapos na sabihin niya, sabay silang yumuko ni Carter at nabot dito ang kanilang regalos para sa kanilang lolo. Inabot ng matanda ang kanilang regalo at pagkatapos pinatayo na silang dalawa ng maayos. Nginitaan sila nito at pagkatapos ay sinabing, "Salamat mga apo ko sa regalo niyo," sabi nito at pagkatapos ay nagpaalam na dito. Napuno ng tawanan ng buong sala dahil sa mga bumabati sa kanilang lolo. Ngunit ilang sandali lang ay bigla na lamang lumapit sa kanila si Alicia, ang mommy ni Carter. "Jocelyn, Carter, pumunta kayo sa pintuan upang salubungin ng mga kaibigan at mga kamag-anak na dumarating dito." Sabi nito sa kanila at pagkatapos nito magsalita ay mabilis itong lumingon sa kanya. "Bakit ganyan na suot mo? Hindi mo ba nakita ang damit na pinahanda para sa'yo? Halika, sasamahan kita. Palitan mo yung damit mo," sabi nito sa kanya. Naikuyom ni Jocelyn ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay humugot ng malalim na buntong hininga. "Mommy, nakita ko yung damit pero naiisip ko kasi na ayaw ko makilala ngayon bilang asawa ni Carter," sagot niya rito. Napatingin sa kanya ito at pagkatapos ay bahagyang nangunot ang noo. "Iha, you've been married to Carter for 2 years already. Kung hindi ka namin ipapakilala sa mga tao ngayon ay kailan pa?" Tanong niya sa kanya. "Lolo, Mami, hindi po kasi ako nakakagraduate. Kaya ayaw ko na muna magpakilala sa mga tao na akong asawa ni Carter dahil gusto ko sana napakagraduate ko na lang." Sagot niya rito, biglang nasalita si Carter. "Well, tama naman siya dahil kapag pinakilala na natin siya ngayon, habang nag-aaral pa siya baka pagsamantalahan lang siya ng school. Para na rin maprotektahan natin siya." Sabi nito, hindi niya alam kung makukumbinsi niyang mga ito na paniwalaan ang sinasabi niya o ipipilit pa rin ng mga ito na magpalit siya ng kanyang damit. Biglang napatangong matanda sa harap nila. Well, may sense naman ang sinabi ni Jocelyn. Isa pa'y hindi lang naman itong araw dahil madami pang ibang araw. Anyway, siya ang asawa ni Carter at hindi naman siya pwedeng tumakas sa pagiging asawa ni Carter. Kaya hayaan niyo siyang gawin ang gusto niya, nakangiting sabi nito. "Okay, Papa, as you say, syempre susundin ko sinasabi niyo." Nakangiting sabi rin ni Lian sa kanilang lolo. Pagkatapos noon ay sabay-sabay na silang umalis sa harap ng kanyang lolo. At pagkatapos ay nagulat na lamang siya na bigla na lamang siyang hinawakan sa braso ng kanyang ina't mabilis na hinila sa isang tabi. "Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Carter. May bala ka pa bang hiwalayan si Jocelyn?" Tanong ito sa kanya, napubuntong hininga siya. "Mommy, problema na namin yun ni Jocelyn at labas ka na doon. Nagkasundo na kami't isa pa'y hayaan niyo na lang kami," sabi niya dito. "Hindi pwedeng gusto mo." Maagap na sagot nito sa kanya. Ni hindi malang nito pinag-isipan ang naging sagot nito at basta-basta na lamang sumagot sa kanya. Kaagad na nagsalubong ang mga kilay ni Carter nang wala sa oras. "Mommy, alam naman siguro niyong dahilan kung bakit kami nagpakasal, hindi ba? Dahil lang sa utang ng loob ni Daddy at ni Lolo sa nanay ni Jocelyn. At hindi dahil sa mahal namin ng isa't isa. Natural lang na hindi maiwasan ang hiwalayan dahil hindi naman nagiging masayang sa pilitang pagsasama, hindi ba? Look at you and Dad, kayong pinaka-the best na halimbawa." Tuloy-tuloy na sabi niya rito, hindi ito nakaimik kaya nagpatuloy siya. "You and Dad have not divorced these years, but let me ask you, naging masaya ba ang buhay mo, Mom?" Tanong niya rito, galit na pinalakihan siya ng mata ng kanyang ina. "Ikaw at si Jocelyn ang pinag-uusapan dito at hindi kami ng daddy mo, kaya huwag mo kaming idamay. Isa pa ibang sitwasyon namin ng daddy mo sa inyo." Mabilis na sagot nito. "Anyway, gusto ko lang sabihin sa'yo na habang nandito ako, kalimutan mo yung hiwalayan na nasa utak mo," sabi nito at pagkatapos itong sabihin ng mga yon, ay nilayasan na siya nito. May dumaang waiter sa harap ni Jocelyn at hindi niya napigil ang sariling kumuha isang baso ng champagne doon. Napangiti siya dahil matagal-tagal na rin na hindi siya nakakainom at nang iinumin na sana niya ito ay bigla na lamang may mainit na palad ang pumigil sa kamay niya. Nang magangat siya ng kanyang ulo ay nakita niya kaagad ang walang kasing gwapo na si Carter. "Masyadong maaga pa para uminom ka. Isa pa ay wala ka pang kain at napakalamig niyan," sabi nito at bago pa man siya makapagsalita ay inagaw na nitong champagne. At pagkatapos ay tinawag ang isang waiter upang dalhan si Jocelyn ng maligamgam na tubig. "Walang lasang maligamgam na tubig," nakakungso niya sabi dito.
Gusto niya naman ng iba pa dahil nitong mga nakarang araw ay wala ng lasang kanyang bunganga at nakahanap siya ng pagkakataon para makainom. Ngunit kaagad naman itong inagaw sa kanyang baso nang hindi man lang siya nakakatikim. Nang makita ni Carter ang pagnguso niya ay napabuntong hininga ito at pagkatapos binigay na ng kanyang muli ang baso dahil siguro marahil naawa ito sa kanya. Sige, papayagan kitang uminom. Pero konti lang dahil hindi maganda na umiinom ka na kaagad nang wala pang laman ng tiyan mo, sabi nito. Agad naman siyang ngumiti at pagkatapos ay mabilis na tumango dito. Kahit hindi nito sabihin yun sa kanya, hindi naman siya iinom ng marami. Gusto niya lang tikman ulit yun. Gusto niya lang masatisfy ang gusto niya at uminom lang siya ng isang lagok at pagkatapos ay binalik na ito dito pagkatapos niya uminom. May baby siya sa kanyang tiyan kaya hindi siya pwedeng uminom ng marami. Kailangan niya itong alagaan. Ilang sandali pa'y bigla na lamang tumunog ang cellphone nito at pagkatapos lang nito sagutin ang tawag ay kitang-kita niya kung paano nagbagong ekspresyon nito. At pagkatapos ay agad na nagsalubong ang mga kilay. Jocelyn, may pupuntahan lang ako saglit at babalik din ako kagad, sabi nito sa kanya. Birthday ni Lolo at nasisiguro niyang hindi ito magpapaalam na aalis ko hindi dahil sa mahalagang bagay o tao. Pagkatapos niya mapaisip tungkol sa kung sinong pwedeng tumawag dito ay kagad na pumasok sa kanyang isip si Roxanne. Dahil kung hindi itong tumawag, ay may iba pa ba? Siguro hinahanap siya nito. Kailangan mo ba talagang umalis? Tanong niya dito. Kung hindi naman importante, ay bakit kailangan mo pang umalis? At isa pa, bago pa man matapos ni Jocelyn ang kanyang sinasabi, ay mabilis na nagsalita si Carter sa mga susunod pa niyang sasabihin. O siya, sige na, nag-aapura ako, sabi ni Carter sa kanya. Hindi na iwasan ni Jocelyn na hindi mapakuyom ang kanyang mga kamay. Isinagawa ang mga lab ni Roxanne ngayon at hindi magandang mga resulta ng mga to. Masama ang kalagayan niya ngayon, sabi nito sa kanya nang hindi siya sumasagot. Tinignan niya ito ng malamig at pagkatapos ay walang ganang sumagot. Okay, sad niya. Ayaw niya na marinig pa ang mga susunod itong sasabihin pa tungkol lang din naman kung paano ito mag-alaga kay Roxanne. Dahil nakapili naman na to kung sino ba talagang mahalaga dito, ay hindi nito kailangan pang magpaliwanag sa kanya. Pagkaalis ni Carter ay tumulong siyang bumati at sumalubong sa mga dumarating na mga bisita ng mga kaibigan at ibang kamag-anak ng pamilya Montenegro. Ngunit dahil siguro sa pagbubuntis ni Jocelyn, ay nakaramdam siya kaagad ng pagod dahil siguro sa pagtayo niya ng ilang sandali. Lalo ng kanyang mga paa ay masasakit na't halos hindi na niya kayang tumayo pa ng matagal. Nakasuot siya ng bagong sapatos ng mga oras na yon at hindi niya inaasahang sasakit ang kanyang mga paa dahil dito. Dahil sa nananakit ng mga paa niya ay humanap na muna siya ng maupuan niya sa gilid upang maipahinga niya ang kanyang mga paa. Naghalongkat din siya sa kanyang bag ng band-aid upang ilagay sa paa niya dahil may paltos ng mga yon. Pagkaupo niya ay kaagad niyang narinig ang usapan sa tabi lamang niya. Akala ko ba makikita na natin ngayon ang asawa ni Kuya Carter? Sa ganitong klaseng okasyon, hindi pa rin siya nagpapakita. Sa tingin mo, sobrang pangit kaya niya o sobrang taba? Kaya wala siyang lakas ng loob na humarap sa mga tao? Tanong ng isang babae. Tinaas niyang kanyang ulo upang tingnan kung sino ito at nang makita niya kung sino ay pamilyar ang mukha nito. At sa tanda niya ay malayong pinsan ito ni Carter at hindi niya lang maalala kung anong pangalan nito. Malamang wala talaga siyang lakas ng loob na magpakita. Sagot naman ng isa, bakit kayo naisipan ni Lolo na ipakasal si Kuya Carter sa ganong klaseng babae ano? Sa tingin ko'y hindi niya kayang humarap sa mga tao dahil ayon sa nabalitaan ko'y napakahirap ng pinanggalingan niyang pamilya. Ang nanay niya daw isang nurse at ang tatay naman niya isang sugarol. Dagdag pa nito. Alam mo kung hindi lang talaga niligtas ng nanay niya sina Lolo, ay tsak na hindi siya makakapasok sa pamilya natin. Lalo na kung gano'n ang pinagmulan niya. Nakita niya kung paano naman tumawang isa't pagkatapos ay sinabing, alam mo ang mga galing sa mga mahihirap na pamilya ay masasamang ugalit mga bastos. Alam mo kaya siguro hindi rin siya pinapakilala ni Kuya Carter at talagang sinasadya na hindi siya dumalo sa mga ganito dahil baka pagtawa na lang ng mga tao si Kuya Carter at ang masaklap pa ay baka gumawa lang siya ng nakakahiyang bagay. Tuloy-tuloy na sabi nito, napakuyom ang mga kamay ni Jocelyn habang pinapakinggan niyang usapan ng dalawang babae na nasa harapan niya. Pinag-uusapan nila siya na hindi nila alam na naririnig pala niya ang mga sinasabi ng mga to. Pwede nila siyang pagtawanan, ngunit hindi nila yun pwedeng gawin sa kanyang pamilya, mas lalo na sa kanyang ina. Wala siyang planong gumawa ng gulo, lalo sa birthday pa mismo ng lolo. Ngunit hindi niya na kayang matagalan pang mga masasakit na salitang sinasabi
ng mga ito tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya. Mabilis niyang sinuot muli ang kanyang sapatos kahit na hindi pa niya nailalagay ang band-aid ang kanyang mga paa. Tumayo siya at pagkatapos ay lumapit sa mga to. Ang gaganda niyo pero sinisiraan at pinag-uusapan niyo isang tao sa kanyang likuran na hindi niyo pa naman nakikita o nakikilala. Masyado kayo mapanghusga. Inis na sabi niya sa mga to. Sabay na napalingon ng mga ito sa gawin niya at pagkatapos ay kagad na tumaas sa mga kilay ng mga to at sinuyod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. At sino ka naman? Nakataas ang kilay na tanong ng isa sa mga to. Hindi na mahalaga pa kung sino ako dahil ang mahalaga ay hindi tamang pag-usapan ng isang tao. Sa likuran niya, sagot niya rito, gumising isa sa mga to pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ang tapang mo naman ha? Bakit? Sino ka ba? Nasa teritoryo ka namin. Baka nakakalimutan mo. Sasabihin ko lahat ng gusto ko at wala kang pakialam dun. Mayabang na sabi nito sa kanya. Sinabi ko ba na hindi mo ito teritoryo? Ang sinasabi ko lang, huwag kayong manghusga ng taong hindi niyo pa nakikilala. Muli niya sabi dito. Agad na natawa ito pagkatapos ay pinagko sa mga kamay sa dibdib nito at tiningnan siya. Ano? Hindi makapaniwalang tanong nito. Ang lakas naman ng loob mong kontrahin ako. Mukhang wala ka yatang magawa sa buhay mo. Nang matapos ito magsalita ay bigla na lamang siyang tinulak ng babae. Nasa likuran nito at kinapanlaki ng mga mata niya. Wala siyang ideyang na malalakas ang loob ng mga ito na gumawa ng gulo sa mismong araw ng birthday ng kanilang lolo, lalo na't napakaraming tao. Ilang sandali pa nga ay naramdaman na lamang niya na nahulog siya sa napakalamig na tubig ng swimming pool at hindi siya marunong lumangoy. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang bibig, ngunit mabilis na napuno ito ng tubig at unti-unti niyang naramdaman ang paglubog niya sa swimming pool.